Usong-uso nga yung mga all you can eat. Siyempre, diba, naghahanap tayo ng mga pagkain na mabubusog talaga tayo at masusulit tayo. Pero nakatry na ba kayo ng all you can eat desserts? Oo, first time ko ding makarinig na meron palang all-you-can-eat dessert. Pero ang pinaka nagulat talaga ako ay sa presyo niya na $9.99. O diba? Not bad, diba? At dito nga yan sa may Urban Buffet sa may Little Latrobe Street. Nag-crave nga ako sa dessert nung araw na to, kaya naman dali-dali kong chinat yung friend ko. Buti na lang game siya. O diba? Hindi lang ako yung excited, pati siya. Kasi nga naman, bakit nga naman hindi kami excited? Napakamura. During lunch break nga pala kami nagpunta. 12 to 3 yung lunch time nila. Pero mas maaga kami nagpunta. At pag nagpapasok naman sila, bali mga 11:50, punta na kami. Lahat na natatanaw nyo, pati yung mga hindi nyo natatanaw, ay kasama sa $10. Oo, $10 lang. Wala mga pangalan yung cake sila, so hindi ko masabi yung pangalan. Pero meron silang cupcake, strawberry cake, tinapay na may filling, and colorful mini cake. Na lahat sila, as you can see, ay may whipped cream. Sa gilid naman ng entrance, nakalagay ang kanilang snow fungus soup. Pangmatang kadena. May kalaliman. Ako nga din. Halatang halata na mainit pa talaga yung soup dahil umuusok-usok pa siya. Magkakaalaman ko anong lasa niya maya-maya. Ito pala yung itsura ng kabuuan ng lugar. Perfect talaga yung time ng pagpupunta namin kasi wala pa masyadong tao kaya hindi pa crowded. Kaya makakapili ka ng pwesto mo. Meron pala silang dalawang sandwich. Yung egg sandwich na hindi ko maintindihan kung paano naging egg sandwich kasi hindi naman nakapalaman yung egg. At meron din silang ham and cheese. At meron din silang pasta na mukhang kami ang unang kukuha. First time ko makakita ng ganitong klaseng luto ng pasta na feeling ko hindi carbonara dahil runny ang kanyang sauce na parang milk siya. Ganun. Sinadya pala talaga namin kumuha ng isang baby spinach kasi wala naman talaga siyang ibang sahog, walang meat, walang kahit ano. So, ayan lang siya. Though yung taste na to, parang ano lang, nilagyan ng gatas na ganun. Simple lang. Ano yung dating natin? Parang may patatas. Natutuwa ako sa presyo. So, ang palaman niya ay cheese at saka okay naman yung lasa ng sandwich. Yung typical na sandwich, alam nga namang maglasang cake yung sandwich mo. Sandwich nga siya, diba? Charot. I mean, kung mag-expect ka ng malasang palaman, hindi siya ganun. Kasi, syempre, $10 lang naman. Kaya para sa akin, sobrang sulit na siya. At syempre, itatry na nga natin ang nag-iisang soup nila. Wala silang ibang soup. Eto lang talaga. Nung natikman ko nga siya, hindi agad nag-process sa utak ko kung ano yung lasa. Talagang nag-load pa yung utak. Ang tamis. Ayoko. Hindi naman ako sa nagseselan, pero nag-expect ako ng something na maasim, matabang, or maalat na lasa. Hindi ko in-expect talaga na matamis. Medyo na-shook ako. Hindi pa sanay yung dila ko sa ganong klaseng lasa ng soup. At dadako na nga tayo sa pagtikim sa highlight ng restaurant na to, ang kanilang pastries. Well, in fairness sa kanila, mga hindi sila matamis. Okay sa akin. Dapat tatay, isang buo. Isang buo mo na. Hindi yung kinakagat. Ano ba yan, spoon? Ano lasa? Bukusan ko. Focus and cream nga. Hindi matamis. Gusto ko yung lasa. Alam mo ba nag-crave ka nung dessert ka na pumunta tapos $10. Nakita nyo naman, baka sa mga mukha namin ng kasiyahan na nasasarapan talaga kami. Proven and tested na namin na masarap ang kanilang pastries para sa amin dahil alam nyo naman sa ating mga Pinoy, ang definisyon ng masarap ay hindi matamis. At dahil hindi sila matamis, ay masarap na siya para sa amin. At bukod nga sa kanilang pastries, meron din silang 3 flavor ng ice cream. Yes, hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 flavor ng ice cream. Vanilla, chocolate, and cookies and cream. Pero ang trinay ko lang ay chocolate and cookies and cream. Ayoko kasi ng vanilla, hindi ako mahilig. At una ko
nga titikman itong cookies and cream. Okay naman. Nothing extraordinary. Pinaka nasarapan nga ako sa chocolate flavor nila. Mas nagustuhan ko nga yung chocolate flavor kasi mas thick yung consistency niya at hindi siya matamis. May vanilla flavor pero hindi ko natikman so hindi ko alam ang lasa. Sa pastries naman nila, pinaka nagustuhan ko yung cheesecake lalo na pag kinakain ko kasama yung whipped cream at saka yung cookies and cream sa ilalim. Ito namang may purple na to, feeling ko sponge cake to na hindi masyadong matamis. Tapos nagko-complement sa lasa niya yung whipped cream. Actually, lahat ng cakes nila ay mas sumarap dahil sa whipped cream. In fairness, ang laking factor nitong whipped cream na to. Nakakasarap pala to. Saka malambot yung texture nila. Masarap nguyain, masarap kainin. At ang mapapayo ko pala pag nagpunta kayo dito, huwag nyo nang kutsarain, kamay nyo na. Huwag na kayo mag-inarte. Mahirapan lang kayo. O akala nyo tapos na? Hindi pa. May bingsu pa tayo. May 3 flavor nga yung bingsu nila. May milk flavor, ayun yung milk. May taro flavor, and may Thai milk tea flavor. Meron nga silang ice flakes maker. Hindi ko sure kung yun talaga tawag. Kunyari na lang iyon. Hihingi ka lang sa staff, sabihin mo lang kung anong flavor ang gusto mo. At anli balik to, wag ka mahihiya. Lalo kung wala ka namang hiya. Charot. Nung una nga akala ko isang flavor lang yung pwedeng hingin. Pero ayun, hindi na ako nagpatinag. Kahit isa lang yung pagkakaakala. Humingi pa din ako ng iba pang flavors. Pero pwede naman pala talaga. Kung nagpadala ako sa takot ko, edi hindi ko natikman yung ibang flavors. Walang lasa. Pero sobrang light. Oo. Hala, so ano bang walang lasang pinagsasabi ko? Yung taro milk tea, yun, sobra kasing tabang niya, parang nawala na siya ng lasa. Pero hindi man ako sa nagreklamo, no? Kasi pwede namang siyang i-adjust. Lagyan nyo ng whipped cream. In fairness, nung nilagyan ko ng whipped cream, aba, sumarap. Ibang klase talaga tong whipped cream. Ngayon ko lang nalaman, ha, na nakakasarap pala siya talaga. Tapos, nung nilagyan ko pa ng cheesecake, aba, perfect combination. So, lahat nga ng 3 flavor ng bingsu ay matatabang naman talaga. Pero pinaka medyo matamis lang at may lasa ay yung Thai milk tea. So, pinaka nagustuhan ko yung Thai milk tea. Yung milk flavor naman, nag-expect ako na medyo creamer siya pero hindi. At ang pinaka matabang sa kanila ay ang taro milk tea nung panahon na nagpunta kami. At hindi ko in-expect kasi akala ko yung taro yung magiging pinaka matamis sa kanila. Ito pa lang nakikita nyo ay Oreo at saka parang honey, yung matamis siya. At meron din silang a la carte. So, yung bingsu nila 9.8. Their ice cream is 3.8. Their coffee is 5.8 to 6.8, and the other drinks are from 5.8 to 7.8. Yung price is affordable naman, pero parang masulit ka kapag ka nag 9.9 na buffet ka na lang, diba? For me, the overall taste is 7 out of 10. I love all the pastries. The taste was not extraordinary, but I liked how they were not sweet for my taste. Pasta had a bland taste, and the sandwich were pretty usual. But to be honest, for just $9.9 or $10, the foods were very much decent, and for me, it was such a steal. Imagine being able to stuff yourself for just less than $10. Truly a great deal, right? So price is 11 out of 10. Will I recommend? Yes, of course. Don't just expect too much. Nothing fancy, really. Is it something na babalikan ko? Yes, definitely. I'm a sucker for pastries. I would definitely come back for their pastries, ice cream, and sandwich, but not for their pasta. Oops, let me rephrase. I would not come back for their pasta, but I would still get a plate when I come back. Of course, why not?